Ipinanganak si Glenna Mary Durham noong 1968 at nanirahan sa Grand Rapids, Michigan. Nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Martin Durham noong sila ay parehong mga teenager. Si Martin ay tinawag na Marty. Sandaling nag-date sina Glenna at Marty, ngunit ang relasyon ay hindi mag-work out. Noong 17 si Glenna, pinakasalan niya ang isang lalaking nagngangalang Bob Norman at nagkaroon sila 2 anak. Makalipas ang ilang taon noong 1991, nagpakasal din si Marty sa isang babae. Pinangalan ng Christina Keller. Ang mag-asawa ay magkakaroon ng 3 anak. Si Marty ay hindi interesadong magtrabaho para mabuhay, at ito ay nagdulot ng alitan sa mag-aasawa. Noong 1995 si Marty ay nakahanap ng trabaho. Noong ika-16 ng Pebrero taong 1995, habang nagmamaneho pauwi mula sa kanyang ika-5 araw ng trabaho, bumangga ang isa pang sasakyan sa pulang ilaw at dahil sa nangyari na bangga ang sasakyan ni Marty. Matapos magising mula sa aksidente, nagkaroon siya ng malubhang problema sa memorya. Halimbawa, hindi niya naaalala ang kanyang asawa o ang kanyang mga anak. Bukod dito, tila nagbago ang personalidad ni Marty. Siya ngayon ay pabigla-bigla, demanding, at galit. Hiniwalayan ni Christina si Marty. Nakatanggap si Marty ng isang kasunduan mula sa banggaan ng sasakyan at pinagsama niya ito sa isang pautang para makabili siya ng bahay sa Michigan. Siya ay namuhay sa bahay kasama ang mga anak at isang African Grey Parrot na nagngangalang Bud. Hindi lang si Marty ang nakipaghiwalay sa asawa. Si Glenna din ay hiwalay na sa asawa. Nagpasya si Glenna at Marty na buhayin muli ang kanilang dating romantikong relasyon. Noong 2001, lumipat si Glenna sa bahay ni Marty. Noong Pebrero taong 2005, ikinasal sila. Ang pinsala mula sa banggaan ng sasakyang demotor noong 1995 ay bagay na patuloy na bumabagabag kay Marty. Sa paglipas ng panahon, lumalala ang kanyang mga sintomas. Hindi niya kaya magtrabaho. Tumatanggap si Marty ng $1,100 kada buwan. Ito ay bayad sa kapansanan dahil sa aksidente, at si Glenna ay binabayaran din ng higit sa $3,100 sa isang buwan. Para alagaan si Marty. Para sa dagdag na pera, ibinebenta ni na Marty at Glenna ang ilan sa kanyang mga iniresetang narcotics. Magkaibang paraan sina Marty at Glenna sa pera. Sa kabila ng pagiging isang nagbebenta ng droga, si Marty ay medyo tapat tungkol sa kanyang mga obligasyon sa pananalapi. Palagi niyang binabayaran ang kanyang mortgage at iba pang mga bayarin sa oras. Si Glenna naman ay gumagastos ng pera sa maaksayang paraan. Siya ay madalas pumunta sa mga kasino at magsugal. Noong tagsibol ng 2014, huminto si Glenna sa pagbabayad ng mortgage. Ang bayad ay $700 sa isang buwan, at ang mag-asawa ay may utang pa ring $48,000 sa bahay. Nabigo rin si Glenna magbayad ng iba pang mga bayarin, tulad ng pagbabayad sa kotse. Nagsinungaling siya kay Marty at sinabing siya na ang bahala sa lahat ng bayarin. Noong Abril taong 2015, tinawagan si Marty ng ina at sinabi sa kanya na may na-publish na legal na notice sa lokal na pahayagan, na nagsasabi na ang kanyang bahay ay naremata. Tinanong ni Marty si Glenna tungkol dito. Sinabi ni Glenna kay Marty na ito ay isang pagkakamali, at siya ay makikipag-ugnayan sa bangko. Noong ika-28 ng Abril, may nag-iwan na foreclosure na mga dokumento sa harap ng pintuan ng bahay ng Durham. Sina Glenna at Marty ay kaibigan ng mga kapitbahay na nakatira sa kabilang kalye. Ang mga kapitbahay ay sina Connie Ream at ang kanyang asawang si Keith, ay madalas na nakikipag-ugnayan sa mga Durham at pamilyar sa kanilang mga gawi.
Noong ika-12 ng Mayo taong 2015, sa parehong araw kung kailan nakatakdang i-auction ang Durham House, si Connie Rim nakarinig ng 2 putok ng baril bandang 730 AM. Hindi siya naalarma dito dahil alam niya ang gawain ni Marty ito dahil regular itong naghahunt sa lugar. Kinalaunan noong araw na iyon, tinawagan si Marty ng asawa ni Connie na si Keith at si Marty ay hindi sumasagot sa mga text message. Pagkatapos ng trabaho para sa araw, si Connie ay dumaan sa bahay ng Durham upang siyasatin ito. Nakalock ang mga pinto at walang sumasagot nang kumatok siya. Naririnig ni Connie ang tahol ng aso ng mga Durham sa master bedroom. Kinagabihan, pinadalhan ni Connie si Glenna ng text message na nagtatanong kung nakauwi na sila ni Marty. Ngunit walang tugon. Kinaumagahan, noong ika-13 ng Mayo, bumalik si Connie sa bahay ng Durham. Maliban sa tahol ng aso, walang ibang palatandaan ng buhay. Mga 3:30 p.m., si Connie muling nagpunta sa bahay ng mga Durham. Sa puntong ito, naka-unlock na ang pintuan sa harap, kaya pumasok siya. Napansin ni Connie na magulo ang sala. Pagpasok niya sa master bedroom, natagpuan niya sina Marty at Glenna sa sahig at naniwala siya na pareho silang patay. Tumakbo si Connie sa malapit na bahay para humingi ng tulong. Nakuha niya ang atensyon ng 3 bumbero na nasa lugar nila para sa ibang dahilan. Pumasok si Connie at ang mga bumbero sa bahay. Iniulat ng mga unang room respond na natagpuan nila ang 2 bangkay. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, ang isang pulis na namamahala ang aso ng mga Durham ay napansin na si Glenna ay tila humihinga. Naglakad siya at tiningnan ang pulso ni Glenna. Sa sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at umupo ng tuwid. Siya noon naging palaban at dinala sa ospital. Isang pagsusuri ang nagsiwalat na si Glenna ay binaril sa likod ng kanyang kanang tainga. Lumilitaw na mayroon siyang 2 tama ng bala, ngunit hindi malinaw kung binaril siya ng 1 beses o 2 beses. Hindi nakamamatay ang pinsala ni Glenna at tuluyan siyang naka-recover. Si Marty naman ay 5 beses na binaril kaya hindi siya nakaligtas at namatay siya na 46 na taong gulang. Sa ilalim ng upuan sa sala, natuklasan ng pulisya ang isang Ruger na bagong modelong single-6 revolver. Naniniwala ang pulisya na ang Ruger revolver na ito ang sandata ng pagpatay. May ilang nagalaw na cartridge case at isang buo na cartridge sa kama sa master bedroom at isa sa mga unan ay butas na parangginang may binaril sa unan. Ilang mga gamit sa kusina at tirahan ay may dugo ni Glenna. Ang cellphone ni Glenna ay sinuri ng pulisya at natuklasan na. Noong ika-12 ng Mayo, pagkatapos lamang ng 3:30 AM, ang telepono ni Glenna ay ginamit upang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga baril ni Ruger. Sa 4:48 AM, nagpadala ang telepono ng isa pa. Text message sa user na may label na nanay na nagbabasa ng "Love you, sorry." 9 na segundo pagkatapos ng mensaheng ito, ay ipinadala, na-access ng telepono ang isang webpage na may pamagat na Colt Ruger New Model Single-6 Single Action Revolver unquote. Walang aktibidad sa telepono ni Glenna pagkalipas ng 4:55 AM. Noong ika-14 ng Mayo, isang araw pagkatapos ni Marty natagpo ang patay, gumamit ng credit card ang kanyang 3 anak para makapasok sa kanyang bahay. May permiso sila sa pulis. Nakakita ang kanyang mga anak ng Manila envelope sa sala, na naglalaman ng 3 puting sobra. Ang bawat isa ay naka-address kay Marty at sa mga anak nito. Ang sobra ay naglalaman ng mga sulat na nakasulat sa sulat kamay ni Glenna. Ang nilalaman ng mga sulat ay pare-pareho sa ideya na siya ay humihingi ng tawad. Noong Oktubre ng 2015, naka-recover na si Glenna para makapanayam ng pulisya.
Ipinaliwanag niya sa kanila na wala siyang natatandaang anumang may kaugnayan sa pagkamatay ni Marty. Para sa apology letters naman ay, sinabi ni Glenna na parang ito ay isang bagay na maaaring isinulat niya sa nakaraan. Tinanggihan din ni Glenna ang paggamit niya ng kanyang telepono upang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga baril na Ruger. Sinabi din ni Glenna na kung ang kanyang telepono siya ay naka-on, ito ay para lang sa paglalaro online. Tungkol sa akusasyon na pinatay niya si Marty. Inisip ng pulisya na si Glenna ay sangkot sa pagpatay, ngunit hindi sila komportable. Paggawa ng pag-aresto. Sa teorya na ang pagpatay ay maaaring ginawa ng isang nanghihimasok. Dahil, binaril sa ulo si Glenna at maaaring 2 beses din siyang binaril. Ang pagbabago sa kaso ay nangyari pagkatapos na ipaalam ng dating asawa ni Marty na si Christina ang tungkol sa isang video recording na nagbabalik ng atensyon sa kaso ng pagpatay. Kinuha ni Christina ang kustodiya. Ang loro ni Marty na si Bod. Mga 1 buwan pagkatapos ng kamatayan ni Marty, gumawa si Christina ng 2 minutong pag-record ng video ni Bod dahil gumawa ito ng mga pahayag na tila may kaugnayan sa pagpatay kay Marty. Sa recording, maririnig si Bod na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, No shut up, get your blank over here, don't shoot and don't blanking shoot. Dahil dito nalaman na nila na si Glenna ang pumatay kay Marty. Ang estado ay kailangan makakita pa ng iba pang ebidensya na mag-uugnay kay Glenna sa pagpatay kay Marty kaysa salita na galing sa loro at para gawin ang loro na testigo sa korte ay mahirap. Ang mas magandang dahilan na ito ay dumating sa anyo ng DNA ni Glenna na natuklasan sa Ruger revolver. Noong ika-24 ng Hunyo taong 2016, inaresto si Glenna at kinasuhan ng murder. Siya ay nahatulan. Nakatanggap si Glenna ng life in prison.